Ito ay pagbubunyag, paghahayag ng Biblia sa isang panahon na tinatawag mismo ng Biblia na panahong mapanganib. Magandang gabi po mga kababayan. At doon sa ibang mga lugar, alam ko hindi naman gabi ngayon. Sa ibang lugar naman hapon, tanghali. Magandang gabi po sa inyo. Ito pong ating isinasagawang Bible exposition. Gaya ng alam natin sa salitang exposition, ito ay pagbubunyag, paghahayag ng Biblia sa isang panahon na tinatawag mismo ng Biblia na panahong mapanganib. Yung nakasulat sa 3:1 ng ikalawang Timoteo. Basahin po natin sandali ang talata. Datapwat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Yan. Ang panahon pong bibilangan natin, yung tinatawag sa Biblia ang mga huling araw, the last days, panahon ng kawakasan. Naniniwala po kami sa panahong ito, bagaman mapanganib ang panahon, merong mga taong makakaunawa ng salita ng Diyos para magbalik loob sa Diyos. Nakasulat po yan sa Daniel 12, versikulo 9. At sinabi niya, yumaon ka ng iyong lakad, Daniel, sapagkat ang mga salita ay nasarhan at natatakan hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang lilinisin at papuputiin at dadalisayin, ngunit ang masasama ay gagawa na may kasamaan at wala sa masasama na makakaunawa, ngunit silang pantas ay mga kakaunawa. Sa panahon ng kawakasan o sa panahon ng tinatawag sa Bibliang mga huling araw, ang hula ng kasulatan ay yung salita ng Diyos nakasara. Ang salita ay nasarhan, ang salita ay natatakan hanggang sa panahon ng kawakasan. Sa panahon na yon, marami ang wika ang lilinisin, papuputiin at dadalisayin. So meron pong mga tao na susunod sa Diyos, malilinis sila, papuputiin, dadalisayin. Yun po ay larawan ng sanctification o ng proseso ng Diyos sa pagpapabanal sa tao. Pero sa panahong yun, bagaman maraming lilinisin at papuputiin at dadalisayin, ang mga masasama gagawa na may kasamaan. Pasama naman sila ng pasama. Samantalang ibig ng Diyos na ang mga tao'y malinis, maging maputi, maging dalisay, yung masasama, on the contrary, magpapakasama-sama pa. Nasa ikalawang Timoteo yan, kapitulo 3, versikulo 13. Datapwat ang masasamang tao at mga magdaraya ay lalong sasama ng sasama na magdadaya at sila rin ang mga dadaya. Ayun, yung masasamang tao, yung mga magdaraya ay lalong sasama ng sasama. So, makakakita tayo ng isang panahon na ang mga tao, imbis na bumuti, pasama pa ng pasama yung iba. Samantalang gusto naman ng Diyos, merong mga tao na mapaputi, malinis at madalisay. To the contrary, meron namang mga tao na hindi mapuputi, hindi dadalisayin, hindi lilinisin kasi magpapakasama-sama naman sila. And we are witnesses to this. Tayo ay mga saksi na ang panahon natin talaga, yung pagpapakasama ng tao, napakatindi na sa buhay natin. Makita mo sa internet, merong isang bata na tinatadyakan, ibinabalibag, pinaparusahan ng napakatindi. Mga magulang na wala ng pagmamahal sa anak.
Makikita mo mayroong mag-asawa sa internet. Nako, kung bugbugin ng lalaki yung babae, napakatindi. Makikita mo mayroong pinapatay, pinupugutan ng ulo, at meron nagkatuwaan lang, babarilin yung kapwa-tao, sasagasaan. Napakatindi ng kasamaan, patindi pa ng patindi. Pero ang mabuting balita po sa ating panahon ay meron naman pala ng mga taong makakaunawa ng aral ng Diyos. Ang sabi doon sa 12 Gs, wala sa masasama na makakaunawa, ngunit silang pantas ay mga kakaunawa. Ang masasama, gagawa na may kasamaan. Doon sa mga masasama, walang makakaunawa. Ngunit silang pantas ay makakaunawa. Ibig sabihin, meron naman palang mga taong susunod sa Diyos. Makakaunawa sila. Anong gagawin ng makakaunawa? Basahin natin yung 12:3. At silang pantas ay sisilang na parang ningning ng langit. At silang magbabalik ng marami sa katwiran ay parang mga bituin magpakailanman. Ayon, magbabalik sila sa katwiran, sabi. Yung katwiran, yung hustisya, yung kabutihan, merong mangyayaring gano'n ng mga tao. Kaya po kami nagsisikap sa ating panahon na maibahagi yung Biblia sa lahat ng mga tao kung maaari. Meron po tayong programa sa satellite para sa buong mundo. Nagko-cover po yan sa Africa, sa Australia, sa Asia, sa Amerika, North America, Central America, South America, hanggang po sa Middle East ay meron tayong mga satellite providers na nagdadala ng ating broadcast sa iba't ibang wika para marinig ng mga tao yung naririnig ninyo ngayon, mga kapatid. Ito po ay sama-sama nating ginagawa sa pag-asa na ang salita ng Diyos ay totoo. Meron talagang taong maghahanap ng katwiran, magbabalik sila sa katwiran. Bagaman maraming pasama ng pasama, merong mga tao na magkakaroon ng puso na magbalik loob sa Diyos. At ang mga taong ito, ang paparoonan ni Kristo. Bago sana dumating yon, nag-aanyaya kami mga kababayan, mag-aral po tayo ng salita ng Diyos. Pag-aaralan natin yung mga paraan para tayo wag masama doon sa masasamang tao na lalo pang magpapakasama. Sa halip, makasama tayo ng mga taong magbabalik sa katwiran ayon sa hinuhulaan ng Biblia. Naniniwala po kami ng buong buo na may mga tao kaming masusumpungan na gustong magbalik loob sa Diyos. Nung makarating po ako doon sa London, sa Great Britain, nakakita ako ron ng mga tao na hindi natin kalahi, iba ang kanilang relihiyon. Pero nagsisikap po sila na maghanap ng totoo. Nakarating ako sa Amerika, nakakita rin ako ng ilang mga tao na naghahanap ng katotohanan. At nang makarating po ako sa South America, sa Brazil, sa Uruguay, sa Peru, sa Venezuela, nang makarating ang ating pangangaral sa Argentina, sa iba't ibang mga bansa, halos po lahat ng bansa dito sa kontinente ng Amerika, ay mayroon na po tayong mga nakakalat na mga gawain sa iba't ibang lugar. Mula po sa North America, mula sa Canada, hanggang doon po sa dulo ng kontinente ng Amerika sa Uruguay. Nakarating po ang pangangaral ng salita ng Diyos. Nakakita kami ng mga taong naghahanap talaga ng Diyos. Sa ngayon po ay nakakalat ang ating mga kapatid sa mahigit na 3,000 mga lugar sa buong mundo, sa Pilipinas at sa buong mundo. Salamat sa Diyos.
At nagpapatuloy po kami na magsalita, magbukas ng pag-aaral sa Biblia, mangaral ng walang bayad. Wala pong hihingi sa inyo kahit 5 sa mga lugar na kung saan tayo nagtitipon. Wala po kayo makikitang mga sobre dyan. Kagaya nung ibang nangangaral, hindi makakapangaral ng walang pera, walang sobre. Wala kayong makikita dyan na hihingi sa inyo ng kahit ano. Ito po'y libre. Bigyan po natin ng chance o ng pagkakataon ng ating kaisipan, ng ating mga puso na makapakinig ng talagang doktrina ni Kristo. Subukan nyo lang mga kapatid. Huwag kayong umanib kung ayaw nyong sumama sa amin. Huwag kayong aanib. Makinig lang po kayo para matulungan namin kayong huwag kayong madaya, huwag kayong maligaw, para huwag tayong matulad dun sa mga taong hinuhulaan sa Biblia na magpapakasama pa ng magpapakasama. Dalawa naman po ang mangyayari. Yung masasama, gagawang may kasamaan, magpapakasama. Ngunit silang pantas, makakaunawa. At yung makakaunawa, magbabalik sa katwiran, sabi ng Biblia. Na yun nawa ang mangyari sa inyo, mga kababayan.